Nagsasaksak lang ako dito sa Australia. So, ito yung aming home. Ito yung aming street. Ito yung kalsada namin. Saksak lang nga, pero medyo madilim pa kasi in 2 weeks time ay autumn. So, medyo madilim na. So, yung summer ay patapos na. So, mula dito ako ay maglalakad para punta sa sakayan ng bus. So, mag-walking ako, maglalakwatsa ako. Medyo mainit mamaya, kaya inagahan ko na. So, may ilaw naman. Hindi naman safe maglakad dito, pero mag-iingat ka rin. Anyway, 6 o'clock na. So, ito yung main road. So, yan yung Grand Junction Road. Medyo matagal-tagal na akong hindi na lakad-lakad. So, ito yung Grand Junction Road. So, wala akong pasok kahapon tsaka ngayon. So, kahapon pahinga. As in, pahinga. Like, wala akong ginawa kung hindi naglaba ako, tapos natulog at higa-higa maghapon. So, naisip ko, pwede naman ako kumuha ng work dun sa sa second job ko. Pero, naisip ko na matagal na akong hindi na walking. So, I don't know. Sige naman. Dahil yung weather is either mainit na mainit or pagod ako. So, ngayon, mainit mamaya, pero so inagahan ko na lang para so pupunta ako sa city, magpapas ako, tas ikot-ikot lang, bahala na kung saan makapunta. So, gaya ng nabanggit ko noon sa aking previous videos. So, nire-record ko yung mga pinupuntahan ko dito sa Australia, sa South Australia, sa Sydney, sa Melbourne. Plan ko one day pumunta sa Tasmania. And nire-record ko lang siya, lalo na dito sa South Australia, kasi dito ako nakatira. And kapag naisipan ko nang umuwi ng Pilipinas, meron akong mapapanood sa YouTube na maalala ko yung lugar na pinuntahan, pinupuntahan ko, yung bawat suburb ng South Australia. So, kagaya nung kapatid ko, ilang beses na siya nakapunta dito. So, isa sa mga reason ko rin kaya ako binablog yung Australia is para dun sa sister ko, like,
para mapanood niya yung mga pinuntahan niya. Like last year nagpunta ako sa Sydney sa Melbourne, nakapunta na siya doon. So naalala niya na tsaka dito sa Australia, sa South Australia pala. So lagi siya nagwo-walking dito. Yung ate ko exercise niya yung pagwo-walking. I remember one time, hindi, maraming beses niyang ginawa. Yung winter time, nanginginig daw yung pangay niya, tsaka yung kamay niya naninigas sa lamig. So ang ginagawa niya, nagwo-walking siya doon sa Northgate, sa Woolies, Woolworths Supermarket. At doon siya, bibili lang siya ng toyo, ng suka, o kaya wala lang. Parang minsan daw sa isang araw nagpabalik siya ng twice. Nawawala daw yung paninigas ng pangay niya, tsaka ng niya. So yung kumbaga na the more kasi na kumikilos ka, nagwo-walking ka, nagsisirculate yung dugo. So nangangainit yung katawan mo. Kesa yung maghiga ka, magbalot ka, kumbaga lumalapot yung I don't know. Totoo yun. Pero talagang mas maganda yung kumikilos kaysa sa nakaupo ka lang, yung tinatawag nilang couch potato, lagi ka lang sa couch nakaupo. So dun nagiging dahilan kaya nagiging obese yung mga tao, lumaking katawan, kain lang ng kain. Minsan ganun ako at saka yun, katamaran, like may KFC na dito. So may KFC na siya, tapos meron siya McDonald's over there. Meron din siyang drive-thru ng KFC. Pero hindi siya bukas ng 24/7. Pero yung alam ko yung McDonald's bukas ng 24/7. So malapit lang sa bahay, walking. Swerte nila ang katapat nila. Hindi rin magandang katapat mo yung fast food chain kasi wala ka nang gagawin kung hindi lumakad sa tapat at bumili ng kaya ayun. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi kumakain ng favorite ko ang KFC. Pero matagal na ako hindi kumakain ng KFC. Ayoko ng McDonald's kasi nung ako'y nasa Pilipinas, nung ako'y nagwo-work sa Strata, kumbaga yan lang yung pinakamurang meal. Like 29 pesos yata noon or I don't know. And so yun lang kinakain ko palagi, McDonald's na may yung burger, may maliit na fries na yun, tsaka merong drinks. So halos parang 3 times a week. Kumbaga naumay na ako sa amoy at lasa ng McDonald's. Kahit umuwi ako Pilipinas, hindi ako kumakain ng McDonald's. Parang last year o 2 years ago. Wala kasi akong mapuntahan, yan lang ang bukas 24/7 kasi sila. So yan ang aking how many minutes? 8 minutes? So dyan napilitan akong kumain. Pero talagang favorite ko yung KFC. Kaya lang iniiwasan ko nga siya kasi for health reasons hindi maganda. Kahit payat ako, hindi lahat ng payat ay healthy. So nag-iingat na rin ako. Syempre maraming trans fat yan. Tapos hindi naman talaga healthy ang puro fast food ang kakainin mo. Kasi maliban na lang kung talagang wala kang choice, tapos gutom ka na. Siguro yung paminsan-minsan, once, twice a year, pwede. Pero kung yan na yung main meal mo everyday or 5 times a week, then it's not. Hindi maganda. So dito ako matagal na akong hindi. Mahirap dito sa Australia kung nag-work ka tapos wala kang car.
napakahirap ng bus, lalo pagka yung Sabado-Linggo. Pag Sabado-Linggo, ito na kaya ang lagay ng pag Sabado-Linggo kasi may oras kasi dito ang bus. So, minsan pag Sabado, parang pinakamaaga yata ay 7 o'clock. Tapos pag Linggo, 9 o'clock. So, napakahirap ng walang sasakyan. Tsaka mahirap pag di ka marunong mag-drive. So, ito naman yung Hampstead Road. So, dito ako sasakay papunta ng city. So, ganito yung usually dyan ako dumadaan, shortcut. Pero, takot ako maglakad sa mga pasilyo tsaka sa kapag ka madilim. So, ito yung aking bus stop. Number 29. Yan, kanina ng bus stop. Yan, mga basura ng McDonald's. So, dito yung aking maghintay ako ng bus. So, kapag ka weekend, Sabado-Linggo, pwede akong magdala ng car sa city kasi merong mga lugar na libre ang parking. Pero pag Monday to Friday, nagbabas talaga ako. Kasi ang mahal ng meron namang libre pero hanggang 8 o'clock lang yata ng umaga. So, maganda na rin ako. Minsan nagbabas ka kasi kung saan ka man pumunta, wala ka nang iisipin na hindi maganda ang public transport dito sa Australia kasi nga hindi kagaya sa Pilipinas. Talagang normal yung maganda yung may jeepney, may bus, may tricycle, may kung ano-ano. So, mas maganda doon kahit wala kang sasakyan. Pero maganda rin sana minsan yung may sasakyan sa Pilipinas para kung meron kang pupuntahan na malayo-layo. Pero, okay lang yun. Nung unang panahon nga, kagbabas lang ako. And siguro pag uwi ako ng Pilipinas, hindi ako bibili ng ng sasakyan kasi maganda naman kasi ang public transport sa Pinas saka maraming masasakyan. Ayun, parating na. So, yun yung bus ko. Kaya lang 00. No, it's not. It's not. Hindi yun yung bus. Pagdating ng alas 7 o'clock, puno na to. Hindi na ganito kakonti yung sasakyan. Actually, kung may pera ka lang sa Pilipinas, mas masarap talaga yung buhay sa Pilipinas. Iba pa rin yung Pilipinas. Kaya lang, kung gusto mo ng ayos-ayos na buhay, tapos pera,
dito ka sa ibang bansa mag-work kasi masipag ka lang dito, madali lang kitain ng pera. Tsaka marunong ka lang humawak kasi kahit marunong ka humawak ng pera dapat. Kahit anong laki ng kinikita mo dito, kung meron kang bisyo, maluho ka, maghihirap ka rin. Like, kung gusto mo mga branded na gamit, o kaya ay mamahali na gamit, o kaya ay mas maluho, hindi rin aayos ang buhay mo. Hindi ko alam kung anong oras ang bus, pero usually meron ng bus ng ganitong oras. So, yan yung suburb ko. Parang nangyayas. Ay, hindi. Na-miss ko siguro yung bus kasi, ay,